Hello, good morning mga kalaro. Narito na naman tayo sa ating kusina para maglaro tayo ng ating pananghalian. Ito mayroon tayong pork loin. Ayan, mahabang pork loin. Gagawin natin ng roast pork loin with pineapple sauce. Ito naman ay gulay ng bayan, lalong-lalo na sa probinsya. Punta ka lang sa tabi ng palaisdaan or anuman, napakaraming kangkong. Ayan. Itong kangkong na ito, igigisa natin siya sa Flextona. Igigisa natin siya sa Flextona. Ngayon ating pork loin, imamarinate natin ito sa soy sauce at liquid seasoning at kaunting oyster sauce bago natin siya i-steam. Pag na-steam natin siya, i-deep fried natin sa olive oil. Yan. At iluluto naman natin yung pineapple sa butter. Ayan. Good morning sa mga dumadaan sa akin live. Hello my friend, good morning. Ira, good morning. Jen, good morning sa mga lahat ng dumadaan. Ngayon, imamarinate natin itong ating pork loin. Lalagyan natin ng celery para pag in-steam natin, lagyan natin ng sibuyas at lalagyan natin ng oyster sauce. Lalagyan natin ng kaunting oyster sauce para manamis-namis ang ating roast pork loin. Ayan. Okay. Tuloy natin na yung pagmamarinate natin sa ating roast pork loin. Nilagyan na natin ng liquid seasoning at soy sauce at kaunting oyster sauce. Ayan. At magic sarap. Ayan. At yung ating kangkong, hihiwain natin ito ng pino. Ayan. Ang tataba ng kangkong natin, hinugasan ko na ito. Ayan. Hihiwain natin siyang pinong-pino para igigisa natin siya sa maraming kamatis. Ayan. Masarap ang kangkong. Yung mga sanay kumain ng kangkong, ito nga, kung minsan ginagawa itong crispy kangkong. Lalagyan mo ng crispy fry. Minsan, gagawin ko, pakikita ko sa inyo kung paano paggawa. Pagdating nito sa tangkay, pipinuhin mo lang para pag kinain mo ay hindi matigas. Kailangan pino lang. Ayan. Ayan. Pinino ko lang na ito. Hindi na pwede ito. Gurang na yan. Ayan. Yung ating kangkong na tatlong bundle, nagkakahalagang 30 pesos. Sa 30 pesos, at saka 40 din yung Flextona, 70 kamatis sibuyas. Sa 100, may kakain ng mga 6 to 7 person ang kakain nito. Talagang 100.
So, kayang-kaya ng maninipis ang bulsa ito, ang ganitong klaseng preparasyon ng ating ihahain sa ating pagkainan. Kayang-kaya ng maninipis ang bulsa, pero katulad nitong roast pork loin, may kabigatan. Ayan, hindi natin kinukuha ito matitigas at matigas na yan. Madali lang ito kasi ang kangkong, alam nyo naman, pag nainitan lang ay luto na, isang kuluan lang, luto na. Ayan. Ayan, halos kalahating planggana. Kaya hindi lang siguro 6 to 7 person ang kakain ito. At igigisa natin sa maraming bawang, sibuyas, kamatis, celery ang ating gulay. Lalagyan natin ng flakes tuna. Ayan. Ayan muna. Mag-invite muna tayo ng ating mga kaibigan. Lalong-lalo na sa ating TikTok shop. Nagpapasalamat ako sa mga umorder sa akin kahapon. Maraming umorder ng pizza tres ng yun. Mga iba-ibang nakita ko mga umorder sa akin TikTok shop. Maraming salamat. Thank you very much sa mga umorder. At yung mga hindi pa nakaka-order, pwede naman tayong umorder para mayroon tayong pang sarili or pang regalo. Mahina ang net ko. Ayaw pumunta sa refresh. Naglolo ko yung ating internet. Ayan. Ayaw mag-display ang shop. TikTok shop. Ngayon, pinakita na natin step by step yung ating gagawin lalo na itong roast pork loin. Ito, medyo malaki itong nabili kong ang halaga pa nga nito dahil sinabi na natin yung partner niya ay sa halagang 100 may kakain ng 6 hanggang 7 tao. Itong ating pork loin, ang kakain nito siguro ko 10 to 12 person sa haba nito. Binili ko ito isang buo sa halagang 250. Ayan, haba nito laki kasi 250. At lalahokan natin ng pineapple, oyster sauce, soy sauce, olive oil. Estimate lang ito, palagay mo 80. Lahat-lahat na pineapple, oyster sauce, 80. Plus 250, nagkakalagang 330. So, medyo mabigat ito sa medyo manipis ang bulsa, hindi kakayanin ang budget. Pero masarap ito. So ngayon, nakaprepare na tayo, pupunta na tayo sa kitchen para kasi medyo matagal-tagal itong ating pork loin, parang i-steam pa natin to sa kanyang pinagmarinitan. Pag inaisip natin na okay na yung pinagmarinitan niya, i-deep fry natin sa olive oil. Kaya maluluto natin ito, na siguro 25 to 30 minutes bago ma-serve. Okay, punta na tayo sa kusina. Okay, narito na tayo sa ating tapat ng kusina. Ito. Di-fry na natin ito rito. Ayan. Nilagyan natin ng butter. Okay, nakasalang na yung ating yan. Itong ating roast pork loin.
Kung ikaw may oven, i-o-oven mo dapat ito. Sama mo lahat ng mga panangkap, onion, celery, ayan, i-o-oven mo dapat yan. Pag inaakala mo ito medyo luto, luto na talaga kasi madali lang naman ito maluto. Hahanguin mo ito, tatanggalin mo ito, at i-deep fry natin sa olive oil. At yung sauce naman, sasalain natin, yan naman ang gagawin natin na gravy with pineapple. Yan, with pineapple sauce. So ngayon, naka-ready na ito. Tatakpan natin ngayon hanggang sa lumambot siya. Ayan. Susunod naman natin itong ating gisadong kangkong. Ayan. Lalagyan natin ng kaunti pang magic sarap at kakaunti lang kanina. Okay. At ito naman, isusunod naman natin itong para sa gisadong kangkong. Ayan. Nilagyan na natin ng oil. Medyo. Sagilid natin ng kaunti. Pakita natin ang operator. Ayan. Mainit na yung ating kawali. Lagay na natin yung bawang. Ayan. Thank you very much sa mga dumadaan sa akin live, lalo na sa mga nagbibigay ng gift sa aking live. Maraming salamat ulit sa inyo. Lalo na sa mga umorder sa akin TikTok shop. Abot ang pagpapasalamat ko sa inyo kahit na paano ay mayroon kayong regalo sa atin. Ito, brown na yung ating garlic. Sunod natin ay yung onions. Ayan. Ayan. Pasensya na, hindi ko kayo nakikita yung mga nagmi-message sa akin kasi nasa kalan tayo. Mamaya ko na lang kayo re-reviewin kung sino ang mga nagsipag-message. Ayan, brown na rin natin bawang at sibuyas. Sunod na natin ang celery at kamatis. Pwede na natin pagsabayin itong dalawa. Celery at kamatis. Ayan. Okay. Durog natin ang kamatis para pag nilagay natin yung tuna, isusunod natin ang yung kangkong. Okay? Lagyan natin ng pamintang durog. Timplahan natin ng kaunting asin. Ayan, durog na yung kamatis natin. Pag tayo nagigisa na walang tubig ang ating gulay, kailangan pag maraming kamatis, dudurugin mo kasi yung katas ng kamatis, yun ang magdadala ng lasa sa gulay. Ayan. Ayan, durog na durog siya.
At saka ilalagay natin yung tuna. Ayan. Pag wala kang gulay, gisadong tuna lang, ganito, pwede na yan pang ulam sa kanin, di ba? Kadalasan, ganun lang. Ayan, ganun lang. Ayan lang, sobra sa kamates. Kailangan katamtaman lang ka. Kung pure tuna lang, hindi mo nalalagyan ng maraming kamates. Kaunti lang. Lalagyan natin katiting lang na tubig para ma-reduce man siya. Pag nilagay mo na yung gulay, taman-tama lang. Tulad dito, lagay na natin ang gulay. Isang kulo lang ito ay luto na. Ayan. Okay, tatakpan lang natin. Isang kulo lang siya. Ayan. Okay. Okay. Ito na yung ating pork loin. Tapat muna natin sa ating kawali. Ayan. Ito na yung ating pork loin. Ayan. Dinifry na natin sa olive oil. Ayan. At ito yung gravy. Ayan. With pineapple. Pangit pag masyadong malapot. Kaunti pa. Ayan. Ayan. Ang ating gravy ng ating roast pork loin. Ayan. Patakan natin ng kaunting liquid seasoning para yung lasa ay ayan. Okay na ang ating gravy. Ang isusunod naman natin ay yung pork loin habang okay, tumatalsik-talsik siya. Babalik ka rin natin siya. Yan. Ngayon, pag may ubin ka, hindi mo di-deep-fried yan. Ilalagay mo siya sa ubin. Yan ang original ng ating roast beef o roast pork loin o roast sa pork loin. Ayan. Lalagay mo siya sa ubin. Pag inango mo ay brown na siya. Ayan. Kailangan natin laging binabaliktad ito para mag-brown. Kayilid mo pa yan para makuha, mag-brown yung kabilang side. Ayan. Ayan, ganyan yan. Kasi itong pork lomo, sure kang malambot. Kaya kahit panandalian lang, inisting mong sandali lang para pumasok lang yung lasa ng pinagmarinitan mo. Ganun ang purpose nun, para pumasok. Ngayon, yung sa pinagmarinitan mo naman, yun naman ang ginawa mong gravy, kaya doon pa rin ang lasa. Ayan. Nadalhin na natin sa dining. Ito ang finished product ng ating
gisadong kangkong. At dito naman natin ilalagay hinango na natin itong pork loin at dito naman natin ilalagay bago natin hihiwain. Ayan. Ngayon, nakikita nyo, harap natin sa ating operator. Makikita nyo ito sa mga buffet, restaurant, lalo-lalo na Unli Buffet. Makikita nyo ang pork loin. Mayroon nagbabantay maghihiwa. Ayan. Dahil pagka hindi binantayan, yung maghihiwa, makakapal ang hiwa. So, pag makapal ang hiwa, ayan, ganda ng pagkakano. Tender juicy ang loob. Ayan. Ayan. Tender juicy ang loob ng ating roast pork loin. Ayan. Ayan. Mamaya na natin hiwain kasi pag hiniwa mo lahat yan, ay mawawala ang lasa. Ayan. At saka mo ngayon siya papatakan ng gravy. Ayan. Ayan na po ang finished product ng ating pork loin. Ito hindi ko na hiniwa, mamaya na natin hiwain. At ito yung hiniwa. On the spot, pag hiniwa mo, bago mo kainin. Para tender juicy ang lasa. Ito yung ating tender juicy na pagkakaano ng ating roast pork loin with gravy. At ito naman yung ating gisadong kangkong. Titikman na natin para malaman natin ang lasa. Itong pork loin na ito, pag kayo kakain sa mga buffet, Unli Buffet, makikita nyo may nagbabantay, tagahiwa. Nandun na, tenderloin, beef tenderloin, pork loin tenderloin. May nakabantay siya kasi ang purpose noon, yung mga customer na maghihiwa, hindi masyadong marunong maghiwa, andyan na makakapal ang hiwa o ano naman. So, Unli Buffet yan, kaya mayroon nagbabantay kaming mga kusinero para kami ang tagahiwa pag sila ay umorder. At hiwain mo naman pisto para sure kang malambot. Number 1 ang lasa ng ating roast pork loin. Ganun ito kalambot. Ayan. Ayan. Tender juicy. Lasap na lasap mo yung lasa ng tenderloin. Tenderloin pork ito ha, hindi tenderloin ng baka. Ayan. Ngayon, yung ating kangkong gisado naman, ito. Pag kayo maggisa ng gulay, lalo na kinamatisan, huwag nyo nalagyan ng tubig. Dadamihan nyo lang yung kamatis para lasap na lasap nyo rin ang lasa.
Pag naggisa kayo ng katulad ng kangkong, sitaw, pitsay, lahat ng mga dahon-dahon na ginugulay, maaari wag nyo na lagyan ng tubig. Damihan nyo lang ang kamatis at yung sahog nyo, alam nyo naman kung ano kahalalo ng pagdilata. Pero pag baboy ang sinahog nyo at matigas, doon kayo maglalagay ng tubig. Istimitin nyo, i-reduce nyo yung nilagay nyo yung tubig. Pag na-reduce na yung malambot na rin yung baboy at na-reduce na yung tubig, at saka mo ilalagay yung gulay. Kasi ang baboy hindi pwedeng madalian, matigas yun. Okay, ang lasa ng ating kangkong. Sa ating sabi kong medyo maninipis ang bulsa, sa probinsya, Katalo na, pupunta lang sa tabi ng palaisdaan o likod ng bahay, maraming kangkong. Ayan. Pero dito, binili natin halagang 30 pesos ang 3 tali. Yung ating roast beef, roast pork loin, kaya naman ganito lagi madalas kong bilhin kasi kaming mga senior, iwas na kami sa taba. Itong pork loin, walang taba ito na katulad ng baboy na may taba. Kaya karamihan ng senior ang binibili pork loin. Ang presyo ng pork loin, iba kaysa ordinaryong baboy. Kaya ito nga isang hibla na ganyan na kinuha ko, nagkakalagang 250. Mataas ng kaunti ang value nito. Okay, sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na yung gustong matutong magluto, sabi ko nga sa inyo, kung kayo may ambisyon mag-abroad, hindi nyo kayang kumuha ng kulinary at hindi kaya, lagi kang busy, hindi mo rin maabot sa TISDA at busy ka na rin sa trabaho, panoorin nyo na lang ang video ni Mang Leo. Ang video ko, ang pangalan ng aking video ay Mga Kalaro na sa YouTube. Pag napanood mo yan at gawin mong aktwal, una, hindi mo ma-perfect, hanggang sa pangatlo, hindi mo ma-perfect, pang-apat, sure, perfect mo na yon. May magagamit ka sa pag-apply sa trabaho. Kahit man sa abroad, pwede mong gamitin yan. Pumulot ka na lang sa aking mga niluluto. Mayroon mga international na ako naman na pinakikita. Katulad dito ng roast pork loin, pang international po dito. Mamili ka na lang dyan. Mayroon naman tayong mga ordinary pag Filipino food, makakapili ka dyan. Ngayon, pwede mong gamitin pag-apply sa restaurant or sa abroad. Kaya, ano pa ang inaantay nyo sa ating mga baguhan? Huwag kayong magsawa panood ng aking videos. Mayroon sa YouTube at mayroon sa TikTok at mayroon sa FB. Anding ang pangalan ko sa FB. Okay, maraming salamat. Babay na ulit sa inyo. Bukas ulit tayo magpapatuloy ng ating live cooking.